pong ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, inalala ho ng mga historian at mga human rights advocates. May update po dyan live si Bombo Bea Peniza. Bombo Genesis, Bombo Jai, sinariwa ng ilang historians at ilang mga human rights advocates ang ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ngayong araw sa mismong EDSA People Power Monument sa Quezon City. Isa sa mga dumalo at umalala sa historical event na ito ay si Atty. Chel Jokno na isang human rights advocate at isang human rights lawyer. Ani Jokno, ngayong araw ay isang pag-alala sa kung paanong nawala ang demokrasya noong 1986 na naghudyat ng isang kilusan na pinangunahan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipinong sumisigaw ng kalayaan para lamang maibalik ang pagiging malaya ng bansang Pilipinas. Panawagan niya na huwag sanang kalimutan ng makabagong henerasyon na nagkaroon sa kasaysayan ng Pilipinas ng isang yugto kung saan minsan nang inalis ng mga makapangyarihan ang kalayaan ng bansa at ang naging susian niya para manumbalik ang pagiging malayang muli ng Pilipinas ay dahil anyan sa naging paglaban ng mga taong dahilan kung bakit kasalukuyang mas malaya ngayon ang mga Pilipino. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Atty. Chel Jokno. Isang paalala sa pagkawala ng demokrasya sa atin at yung laban natin para maibalik ang kalayaan at demokrasya dito sa aming mahal natin Pilipinas. Kaya sana wag po natin kakalimutan, nagkaroon tayo ng isang yugto sa ating kasaysayan na inalis sa atin ang ating mga kalayaan at karapatan. Pinaglaban natin yan para maibalik. At ngayon, nandito po tayo sa isang demokrasya at kailangan pa rin natin ipaglaban at iprotekta ang ating mga kalayaan at karapatan. Para naman sa Tagapangulo at Tagapangasiwa ng National Historical Commission of the Philippines na si Chairman Regalado Trota Jose, mabuhay ang mga paaralang isinasaalang-alang ang mga anyang totoong nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Anya, kahit ano pa man ang kanilang panig o kinakatigan, sana umano ay alalahanin bilang Pilipino na may nangyaring makasaysayang kilusan sa EDSA. Ito rin anyang isa sa mga paraan na ipapaalala sa mga makabagong henerasyon na isang makasaysayang event ang naging pagsasama-sama ng mga Pilipino sa EDSA bilang isang revolusyonaryong kilusan. Dagdag pa ng Tagapangulo, hindi pa umano tapos ang laban kaya sana maliban sa pagpunta sa mga mall ng kabataan ay dalangin ni Jose na magnilay-nilay at alalahanin sana ng mga ito ang kahalagahan ng commemoration ng araw na ito. Pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Chairman Regalado Trota Jose, NHCP Chairperson. Mabuhay ang mga paralan. Alalahanan natin may nangyaring ganito. Hindi pwedeng kalimutan yung ganito. So yung mga schools sa ganyan, so that's part of their way of inculcating sa mga pagkabataan na historical ang nangyari at hindi pa tapos ang ating laban, so dapat ipagdiwang yung ganito. So I hope yung mga bata, apart from going to the mall, mag-isipan, pag-nilay-nilay na rin nila yung kahalagahan ng araw na ito. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Jai, mensahe naman ni Jokno sa mga kabataan ngayon, huwag sana kalimutan na may mga taong nagbuwis ng kanilang mga buhay para sa kalayaang tinatamasa ng mga ito sa ngayon. Anya, pagiging malaya na makagamit ng mga social media platforms at iba pa ay siya lamang anyang resulta ng pakikibaka ng mga mamamayang Pilipino sa revolusyonaryong ito. Pakinggan pa natin ang mga bahagi ng pahayag ni Atty. Chel Jokno. Sa lahat ng mga kabataang Pilipino, pati na rin sa mga children po natin, huwag natin kakalimutan na yung inyong kalayaan mag-FB, mag-IG, mag-TikTok, ay resulta yan ng mga sakripisyo, mga buhay na ipagbuwis para maibalik ang demokrasya dito sa atin. Samantala, ang naging wreath laying ceremony naman ay hindi gaanong nakaapekto sa naging daloy ng trapiko sa bahaging ito ng EDSA at nananatiling maluwag at banayad ang daloy sa mga oras na ito. Mamayang hapon naman, Bombo Genesis, Bombo Jai, inaasahan na mayroon pa ring mangilang-ilang mga grupo ang magsasagawa ng kanilang programa at panalangin para alalahanin ang ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Bombo Genesis, Bombo Jai. Bombo Bea, anong pansin mo doon sa mga nag-attend dyan o mga attendees ngayon dyan? Anong mga age range o mga edad ng mga to?
kanina, Bombo Genesis, yung mga dumalo dito sa naturang commemoration program dito sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Ilang mga estudyante ang nakita natin dito, no? Ilang mga madre din mula sa Katoliko, sa simbahang Katoliko ang dumalo dito sa naging commemoration program. At nakita din natin kanina na dumalo dito ang ilang opisyal gaya ng ni Quezon City Mayor Joy Belmonte at ilan pang mga kilalang opisyal gaya nga ng chairperson nitong NHCP yung National Historical Commission of the Philippines at itong ang ilang human rights advocates, Bombo Genesis. Kasi nangyari ang EDSA 39 years ago, ano? So, yung age rin, marami diyan pa rin ngayon, yung mga kababayan natin medyo nakakatanda na or nasa senior na yung kanilang edad. I mean, yung mga nakakita mismo doon sa EDSA People Power Revolution. Yes, Bombo Genesis. Actually, kanina may nakapanayam tayo, no, na bahagi or naging parte siya ng naging revolusyonaryong kilusan na ito noong 1986 at naikwento niya nga kung paano yung naging pagrarally nila dito, no. Tinawag niya itong mapayapang kilusan dahil ang mga kasama daw nila dito ay yung mga bahagi din ng simbahan at ilan din mga ordinaryong Pilipino lamang na kahit mayayaman o may hirap sila nung panahon na iyon ay nagsama-sama sila para makamit ang kalayaan na tinatamasa natin ngayon, Bombo Genesis. Sige. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Bea. Live mula dito sa Quezon City, Bombo Bea Piniza, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!